Sir, kayo po ay identified na 1980s original Marcos eh. Yes sir, yes sir. Withdraw kayo Yes ng sir, support. mula pa sa parents ko hanggang medyo ngayon hindi talaga maganda yung nangyayari, hindi nakulbi. Pinagsasabong-sabong na. Ngayon ayaw magsalita, sana siya, wala. Sang-ayon ako sa panawagan ng aming mga kasamahan doon sa panawagan na dapat bumaba talaga si Martin Romualdez. Sir, bumaba ka na. Dahil sa nakikita ko, pati doon sa aming mga kasamahan, na talagang halos mali na kanyang ginagawa. Sasabong niya tayo mga Pilipino. Tayo pinag-away-away. Nagsusuntukan na ngayon ba? Meron pa ibang napakakaya na. Kaya dapat bumaba na siya. Sir, kayo po ay identified na 1980s original Marcos eh. Yes sir, yes sir. Withdraw kayo Yes ng sir, support. mula pa sa parents ko hanggang medyo ngayon hindi talaga maganda yung nangyayari, hindi nakulbi. Pinagsasabong-sabong na. Ngayon ayaw magsalita, sana siya, wala. Dahil ng mga comment na wala siyang hindi. Sana siya, dapat bumaba na siya. Saka maghanap na dapat ng yung nakakataas dapat, maghanap ng mabuting na pwedeng iluklok yung position na yun. Na hindi dapat hindi siya bagay doon. Nagkagulo-gulo lang. Yun lang po, dapat bumaba na. Sir Martin Romualdez, sir, bumaba ka na. Please lang po, please. Isa pa palang dahilan kung bakit kami ay nandito para sa panawagan na mag-resign ng ating speaker, Martin Romualdez. Sa katunayan, meron pong nagaganap na kaguluhan o gera ngayon sa Iran at Israel. Pero tila wala tayong naririnig sa kanila na kung ano ang gagawin nilang rescue, paano nila poproteksyonan ang ating mga bayani sa makabagong panahon na nakabase sa Iran at sa Israel. Diba? Dapat unahin nila ang mga problema na yan. At dapat talaga magkaroon tayo ng competent speaker na walang kulay, kundi para sa bayan at mamayan. Dapat po ganon, hindi po laging politika. Dahil lumalangoy na po sa pumunoy ng kahirapan ang ating bansa. Ito po ang tunay na dahilan kung bakit kami naririto ngayon. Noong una, withdrawal of support. Ngayon naman ay resign dahil incompetent na rin po ang ating Speaker Martin Romualdez. Ito po ay isang pakiusap at panawagan. Hindi po namin kayo kalaban. Pero ang aming main concern and objectives kung bakit kami nalatawagan ay para sa bayan at mamayan. Kawawa na po ang bansang Pilipinas. Hindi lang po si Martin Romualdez. Lahat po ng mga incompetent, lahat po ng mga kuragot na politiko, sana step down na po kayo. Paunlarin nyo ang bansang Pilipinas at isipin nyo ang kalagayan ng mga mamayan na naghihirap na po. Maraming salamat po. Good morning mga sir. Kami po sanay din kami dyan sa labas na ito lang po ang katanungan ko. Paano po itong mga pinanawagan natin na ipaparesign, subalit sa tagal na po natin panawagan, hindi pa rin umaksyon. Bingi-bingihan, nagpapakapal na mukha. So, bagagnaw sa Bisaya. So, sir, anong next hakbang natin? At paano din natin sila, kaya ba natin manawagan sa COA na itong lahat na mga politika na hindi nararapat sa kanilang posisyon dahil nakikita naman ng lahat na wala talaga silang ginawang mabuti sa kanilang mga pundo para sa kanilang lugar. So, sir, dito, ang una kong katanungan, paano po kung patuloy siya magbingi-bingihan at wala siyang gawing hakbang, kasi sa ngayon po talaga, tama po yung mga sinasabi nyo,
may giyera na sa ibang bansa. Dapat po, ihinto muna ang mga muna tayo, nakatugon muna sana. Kaso wala pa rin. Kaya itong panawagan nyo po, maganda po to, naaayon. Kaya sir, gusto lang namin malaman kung anong next action nyo pag hindi talaga sila makinig sa ating panawagan. At ano pong gawing action natin dito sa mga politiko na nagpakasasa sa kaban ng pera ng bayan. Yan lang po. Maraming salamat po sa inyo. Sir, ako muna sasagot. Una po kasi katanungan ni Sir Mangat ng Euro TV, natandaan ko. May kaugnayan sa iyo. Anong hakbang nakasunod? Kami po sa transport sector at iba-iba pong coalition po ito. Meron po itong motorsiklo, tricycle, jeepney, UV, padjak, truck driver Philippines at iba pa pong namamasakang pasasakyan, ibig na private company. Ang unang po namin gagawin at tuloy-tuloy po naman ang aming mga mass protest at caravan. Iisahin po namin ito hanggang hindi siya bumababa. Magpuwelga po ang buong kasapian ng National Public Transport Coalition at ang Manila Taxi Regional Association. At gusto rin namin, kaugnay din ng sinabing taga Davao, kinaka ko sila sa kaunlaran. Meron pong ginawa ang LTFRB na tinawag nilang MOSET, Metro Manila Urban Transport Integration Study Updated Capacity. Ang pagkaintindi ko po rito ay regional franchise o regional taxi operation sa lahat ng region na dapat magkaroon ng transportation. Dapat ipatupad ito lalo na po sa Davao. Nararamdaman namin, nagpalabas na po kami ng mga lift o mga taxi na electric na 300 to 400 lang amin nagagastos. At sa Region 4A, at ang next namin project at Davao ay at Cebu at Iloilo, nararamdaman namin ng pagpigil sapagkat nararamdaman namin at alam namin ang mga may-ari ng mga dambuhalang kumpanya ng langis ay mga politiko. Kaya kami, hindi to penyos, nandiyan sa akin 18,000 charging station po Pilipinas ang aming identibelo sa electric na aming inilabas. Nararamdaman namin ang pagpigil ng mga politiko. So, ito po ay malinaw na mayroong kontrol o may kumpas ni Speaker Romualdez at ang mga spare part nito. At ito po, katetes lang na makasamahan ko, handa ho kami tumugon hanggang hindi po siya bumababa. Sunod-sunod na protesta ng iba't uri ng panlupang kasakyan. At meron din kaming mga kalyansa sa air, land, sea, at rain. Yan po ang aming gagawin. Dagdag ko lang po kami po dito ngayon nag-iipon. Ipinipresenta po namin sa inyo sa taong bayan kung ano po yung totoong sitwasyon ng bansa natin. Ngayon, tungkol po dun sa tanong kung ano yung gagawin. Unang-una po, meron pong yan pong mga representante natin sa Kongreso, meron pong mga congressional districts yan. Yung pong mismong taong bayan can initiate sa level po nila, sa sa distrito po nila, pwede po nila simulan. Kami po, susuportahan namin. Kami po ay nandito para bubuksan ang inyong mga mata at ang inyong unawa. Hindi po namin ito magagawa na kami lang. Kaya po, ang panawagan namin sa taong bayan, magtulungan po tayo. Hindi lang po kami. Yun pong mga nasa sa distrito, mga congressional districts. Pag nakikita nyo po na yung inyong congressman, pinagagawan kayo ng kalsada, tapos wala pang 2 taon o ilang buwan pa lang butas-butas ulit. Mag-isip po kayo. Pera din po yung ginastos doon. Kaya dapat po ang action magaling po sa aming lahat, hindi lamang po sa amin. Yun po yung aming panawagan. Bigyan natin sir, magsalita po si Sir Jason sa grupo naman ng mga AITA sa Zambales. Sarlaf. Okay. Okay po, magandang tanghali po sa ating lahat, mga kapatid po natin Muslim at katotohanan dito. So, ang masasabi ko lang po, tama lang po siguro na mag-resign na po ang ating mahal na speaker dahil nga po sa kanina po narinig ko po, marami na pong hindi angkop sa gaway bilang isang speaker, lalong-lalo na po tulad namin mga IV na hindi inaabutan ng tulad ng ayuda. Yun pala ang ayuda ay lalo palang nakapagtuto na kung papansinin natin. Dahil nga po sa hindi pala ito dapat ayuda.
Kaya ang masasabi ko lang po siguro, so dito sa ngayon, ako pinagpapasalamat na kung ito ay matupad na kung may pa-resign na itong ating mahal na speaker, dahil mapapalitan na rin ang bansang Pilipinas ng tunay na pagbabago na tayo matatayos sa bawat Pilipino. Maraming salamat po. Okay.